I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kid. Gandang umaga mga ka-riders. Okay, sa kaka-request natin na sana magkaroon na ng fuel injection yung Motorstar Easy Ride 150P as in PCX or as in Pogi. Dumating na po dito sa Motorstar Santa Cruz, Laguna. Yun lang po, dalawang kulay lang ang nandun sa loob. Pero mas maganda, lapitan natin para mai-compare po natin kung ano bang binago sa kanya o anong in-upgrade. Kaya tara, pasok tayo. Okay, update na rin kung ano bang available na motorsiklo ngayong September 26, 2024 dito po sa Motorstar Santa Cruz, Laguna. As usual, naandito pa rin po yung kanilang Well 125 version 3. Ito po ay bagong kulay gold. Marami pa po sa loob. And then yung katatapos lang natin ni-review siguro last month, itong Easy Ride 150CL na fuel injected na rin. And then itong guwapo na Easy Ride 150Q. Ito po ang alam kong bestseller sa kanila. And then dito yung kanilang mga sports bike na Explorer version 2. And then meron pa yatang version 3 sa loob. Ayan. Pero ito, ang bida natin ngayong araw. Itong dalawang kulay na nasa harap natin, black and white, ang gugwapo. Wala lang po dito yung kulay blue at red. Pareho lang din po ng kulay dun sa naunang version, yung pong carburetor type na Easy Ride 150P. Siyempre tayo mga riders, pag bibili ng motorsiklo, una natin tinitignan kung yung fuel injection ba, yung kanyang fuel supply system. Alam nyo po kasi kapag naka-fuel injected na tayo, unang-una environmental friendly na, and then tipid pa siya sa gasolina. Okay, sige mga ka-riders, pag-usapan na natin yung kanyang fuel consumption. Alam nyo po kasi dun sa carburetor type, dun sa manufacturer's claim po depende pa rin naman po talaga sa paggamit ng rider kung paano siya magpatakbo, kung ba siya kaskasero o walwal magpatakbo. Sigurado mataas po yan sa fuel consumption. And then kung siya po ay mabigat at yung road condition na dinadaanan, yan po ang mga ilang factor na ating titignan kung gusto po natin makatipid na gasolina. Siyempre kung tayo po ay chill rider lang, tapos ang dinadaanan natin mga highways lang, and then tayo po ay katamtaman lang ang timbang, sigurado makakatipid po tayo. Pero dito po sa manufacturer's claim ng carburetor type, doon po sa nauna nating na-review nasa 35 kilometers per 1 liter. Pero dito po sa bagong labas na naka-fuel injection na, nasa 45 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption. And then sa top speed, wala naman po silang pinagbago dahil hindi naman po sila nagtaas ng displacement. 150cc pa rin naman po ito. Doon po sa manufacturer's claim na carburetor type ay nasa 100 kilometers per hour ang kanyang top speed. Malamang pareho lang din po dito dahil nga po wala silang binago. Okay, ang una nating napansin na in-upgrade sa kanya, syempre yung decals niya. Ayan, makikita naman natin bago na.
nagkaroon na po siya rito ng decals na red and black color combination na patulis. Ayan. Ngayon, dun ho sa carburetor type, wala po niyan. And then ito, nilagyan na rin nila ng kanilang identity, itong kanilang harapan. Ayan, yung brand po ng Motorstar at yung kanyang logo na may agila. Nagkaroon na rin po ng sticker dito or decals na FI Motorstar. Okay, sa carb type po mga riders, kulay white ang front fender. So sa FI version nga po, ginawa ng kulay black. And then dito ho sa likod, yung kanya namang emblem, wala rin na bago, naka-chrome and then 3D na siya. Kaya ang ganda niya tignan, 'di ba? Na-emboss na. May kasamang sticker na 150p yung kanyang displacement. Para sa akin po, panalo talaga ang black and white na kulay, lalo't naka-glossy na siya. Napaka-premium po talaga ng datingan. System naman po walang nabago. Ito pa rin po yung kanyang quad projector lamp. Meron po siyang apat dito na LED po yan na headlight. Ayan. And then yung kanyang masungit na DRL, hindi rin naman binago. Meron siyang 5 na division, di ba? And then ito, napagkamalang ko po siyang air intake, pero hindi, design lang po siya dahil wala naman talaga siyang butas. Pero mas naging maangas siya tignan. And then pagdating po sa kanyang windscreen, naka-fix na po siya. Hindi siya adjustable syempre. At meron hong cover yung kanyang mga bolt para maiwasang kalawangin kung mabasahan ng ulan, di ba? So yun mga ka-riders, advice ko lang po ha, kung magpapalit po tayo ng windshield, kung hindi po tayo satisfied sa ganitong kulay at gusto natin mas mataas, siguro po kapag mataas ang kukunin natin, piliin po natin yung clear visor para kitang-kita natin yung ating dadaanan, kasi mahirap din po yung madilim pag lalo na hindi ganun kalinaw ang ating mata, mas makaka-apekto po sa ating pagpapatakbo. And then butit hindi binago yung kanyang built-in na bracket. Ayan, hindi na tayo maglalagay ng extra bracket kapag maglalagay tayo ng top box dahil ito po yung kanyang abang na bracket. Dual purpose po yan, grab bar na, and then ito kabitan pa ng top box. Aalisin lang po natin itong kanyang cover, makikita na natin yung kabitan ng ball. And then dito naman po sa kanyang taillight stoplight, unique din naman po ang design, walang katulad. Nakabukod po yung kanyang turning signals, yun nga lang po, hindi siya flexible pero LED naman. May extra po siyang lamp para sa ating plate number. And then maganda ho yung kanyang rear fender, mahaba na at malapad. And then may extra po pa siyang tire hugger sa loob. Okay, naka-dual shock na po sa kanyang rear suspension. And then may sukat po na 120/70/14 dito po sa kanyang rear tire. Of course, naka-tubeless na. And then yung kanya pong rear brake, maganda po na andito sa left side. At yan, naka-single piece po siya na merong single piston caliper. And then hindi nakiuso si Motorstar dahil hindi niya inilis yung kanyang kickstart. Ayan, meron po tayong backup in case na magka-problema yung ating push button. Yun lamang po, walang kill switch yung kanyang side stand, kaya mag-iingat na lang po tayo makalimot. Baka pag nagpapatakbo tayo nakababa po yan. Lalo't meron po nito, pwede ho itong masabitan o kung anumang bagay, pwede ka-disgrasya po natin. Dito po naman sa front tire, meron po sukat na 100/80/14 and then one shing tire po yung kanyang brand. Okay, naka-single disc din po sa kanyang front brake at then dual piston caliper and then telescopic fork na front suspension. Yun lang, napuna ko, mababa po yung kanyang turning signals, although LED naman po siya, so maliwanag po yan. Sana tinaas-taasan ng pwesto na po o kaya isinama na dito sa kanyang DRL para mas visible siya sa ating makakasalubong. Sa kanya naman pong stock na muffler, same lang din po dun sa carburetor type, bulky siya na medyo mahaba, and then meron po siyang plastic na heat guard na may pagka-carbon loaded rin, at meron pong tatak ng Motorstar dito sa babaw. Okay, dito naman po sa kanyang cooling system, mapapansin nyo pagkamalan nyo siyang liquid cooled po, pero yun ang inaantay natin na isa pang pwedeng idagdag o i-upgrade dito sa Easy Ride 150p. Sana sa susunod gawin naman siyang liquid cooled na, di ba? Okay, dito naman po ay combined air cooled and oil cooled ang kanyang cooling system. Okay, may napansin ako dito parang maliit niya na radiator eh. Ayan po. Yan po yung kanyang oil cooled. Ayan. So makakatulong po sa ating cooling system para in case na mag long ride tayo, panataga ating loob na hindi tayo mag-overheat. Ang kanya pong engine oil capacity ay nasa 950 ml. And then sa kanya naman pong gear oil, nasa 110 ml ang kanyang gear oil capacity. Sa back rider footrest naman po natin, malapad na aluminum po ang ginamit. Kahit wala po itong rubber, sigurado
safe ang ating pa, hindi tayo i-slide, di ba? Okay, wala lang po yung kanyang rubber matting, pero meron po yan. Siguro kung mag-upgrade tayo, isa sa maganda natin i-upgrade yung kanyang foot pad, di ba? Lagyan natin ng combined steel and rubber. And then ang isa sa hinahangaan ko sa Motorstar AC Ride 150P ay itong kanyang upuan. Kita nyo naman yung kanyang tabas, di ba? Kahit wala siyang stopper, pero yung lalim ng kanyang tabas, okay na para maging komportable tayo. Okay, naka single tone lang po siya na meron naman po mga stitches dito. Okay, yung kanya naman pong brand na Motorstar, ayan. Okay, malambot po yung kanyang foam, mas maganda, nakahulma sa ating hita at pitan yung kanyang shape. At mga ka-riders, so, hindi siya ordinaryong upholstery lang, makapal po siya. Then magaspang yung kanyang texture, anti-slip na siya syempre. And then check na natin yung kanyang U-box. Last time po kasi hindi ko na testo, hindi ko nasukatan ng full face helmet. So ngayon, meron tayong chance na masukatan siya. Kunin natin yung ating helmet. By the way, ano po yan ha? Nasa 23 liters po yung kanyang underseat storage. Okay, ito po ay size medium pero mukhang malaki siya, di ba? So ayun, check natin. Ayan, pasok siya. Kaya lang parang hindi rin are. Ayan, kita nyo mga riders, so hindi ho siya pwede at malaki talaga tong helmet na to. So sigurado yung mga half face or quarter face na helmet fit na po dyan. So yung ganitong size po talaga, yung mga Evo, LS2, Spider at saka yung SEC, malalaki po ang shell ng helmet na yan eh. Kaya hindi ho siya nagpipit. Pero ito ho, malapad siya, mahaba, marami pa rin tayo mailalagay bukod sa isang maliit na helmet. And then of course maglalagay tayo ng top box para sa ating helmet dito na lang. Okay, check naman po natin yung kanyang tangke. Nandito po ang switch sa tabi po ng ignition. Meron po siyang 10 liters na fuel tank capacity. So sapat na po yun para sa isang 150cc na maxi scoot. Malayo-layo na po ang mararating nun, lalo 45 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. And then nga pala, manual key pa rin po ang ginagamit at okay naman at wala na tayong po problemahin sa baterya ng remote. Wala tayong hassle. Ayan, ang ganda naman kanyang susi po. And then wala naman pong binago sa kanyang packet dito sa left side. Nasa loob po ng packet yung kanyang USB ready na charging port. Kaya tamang-tama po ngayong panahon ng tag-ulan, well protected na ating cellphone. Habang tumatakbo tayo, nagcha-charging na siya dyan sa loob. Basta wag lang natin kalilimutang takpan para hindi pasukin po ng tubig. Okay, isukat po natin yung ating cellphone. Siguro po mga 3 cellphone kasya dito sa loob dahil malalim-lalim naman po siya. Yun lang, wag po natin kalilimutang iwan dahil wala po itong lock. Pwede pong makuha ang ating cellphone in case na mag-park tayo. At iwan ng matagal ang motorsiklo. And then panalo at sulit na rin tayo sa kanyang naked handlebar. Bukod sa naka-chrome na siya, ang ganda rin po ng kanyang handle po. So, very organized. Lalo na yung kanyang mga kable, ayan, nakatay sila dito. Hindi siya magkakagulo. Okay, full digital naman po ang kanyang instrument panel. Ayan, very stylish din po yung kanyang design. And kahit maaraw, walang problema. Meron pa rin siyang almost 2 cover or protection. Itong kanyang windscreen at itong kanyang mga fairings dito sa harap. Okay, ang ganda talaga kasi hindi malapad yung kanyang naked handlebar. Taman-tama lang siyang sukat para sa ating mga average Pinoy rider. Okay, dito po sa kanyang mga switches and button, meron po siyang passing light. And then high beam, low beam sign. Wala lang po tayong battery, parang siya na mga riders. And then yung kanya pong horn. And then turning signals. And then meron din po siyang kill switch. Switch po ng DRL, headlight, and then switch off, and then electric starter push button. Then tumitimbang lang po ng 108 kilos sa kanyang dry weight ang Easy Ride 150P. Meron po siyang 130mm na ground clearance at 760mm naman po na seat height. 4-stroke, single cylinder, 2-valve pa rin po siya, single overhead cam, combined air-cooled and oil-cooled sa kanyang cooling system, fuel injection naman po sa kanyang fuel supply system, and then 150cc displacement. Maximum power of 11 horsepower and maximum torque of 11.2 Newton meter. Okay, sa kanya naman pong side stand, stable naman siya. Kasi nakatagilid siya, lalo't bulky. Kailangan po talaga nakatagilid ng gusto para hindi mabuwal. Okay, check na natin ha. Okay, malaking tulong po yung hulma ng kanyang upuan dito sa bandang hita natin kasi kadalasan po sa mga upuan malalapad. So kung hindi siya naka-shape ay mahihirapan po tayo katulad niyan, no.
Flat-footed po tayo kahit medyo makapal po yung kanyang upuan. I-check po natin yung kanyang footboard pag riding position at cruising position. Tama-tama ho. Nai-stretch ko po yung ating mga tuhod. Kaya makakapag pahinga tayo pag nangangalay sa long ride. And then hindi naman ganun kalambot yung kanyang foam, pero yung kanyang shock po, ayan, mabilis mag-response po, sumusunod agad, kaya no problem tayo sa mga lubak-lubak. Average yung kanyang lambot. And then check natin yung turning radius ng kanyang manibela. Okay, ayan. Maliit lang po yung kanyang bar end na bakal, pero hindi ho aabot sa ating hita. May distansya po ng mga half inch magkabila, siyempre. Ganda to, malapad. Protected yung ating mga tuhod in case na may biglang tumilapon na bagay, hindi tayo basta-basta masasaktan. Iwasan po natin yung masyadong buka pag nagmamaneho. O dito po na po sa rear brake nya. Ayan, matigas po yung kanyang brake, oh. Very responsive siya, oh. And disc brake po yan, ha. And then dito po sa kanyang front brake na the same, disc din po. Ayan, medyo mahina ng konti dito pero responsive naman po. Okay, update naman po sa presyo ng Motorstar Easy Ride 150B ngayong September 26, 2024. Ang cash price po niya ay nasa 78,000. And then kung installment po natin kukunin, meron po siyang down payment na 25,200. Zero interest po sila kaya malaki po ang down payment. At may easing term lang po ang kanilang mga ino-offer. So sa 6 months po, 9,500 po monthly. Sa 12 months naman po, 4,950. At sa 18 months po ay 3,433. And then 400 po ang kanilang rebate. And then i-update ko naman po kayo sa presyo ng 150B na carb type, nasa 71,000. So meron po silang price difference na 7,000. So sa inyo na po ang choice. Okay din naman po ang carb dahil low maintenance siya. Pero siyempre kung gusto natin mas makatipid sa gasolina, dito tayo sa FI. Okay, sa mga interesado po, pwede din po silang pasilan dito sa Sitio Maligaya, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. At kung hindi po kayo makapasyal at busy, pwede din po silang tawagan sa telephone number na 049-501-6500 at 0953-887-0874. And then meron din naman po silang Facebook page, yung po Motorstar Santa Cruz. Okay, hanggang dito na naman po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.